insurance policy ni BBM. Pero no, nakakala natin, di ba kaya nga siya pinipilit na tumakbong vice president? Dahil kung president si Marcos, pwede siyang ma-EDSA kaagad. So, kaya nila pilit na si Sara ang tatakbong vice president. Insurance policy si Sara. Pero at that time, we thought na kaya siya insurance policy dahil si Bongbong ay magsasagawa ng malaganapang reforma sa gobyerno. Kaso, hindi niya ginawa. Anong ginawa ni Marcos nung nanalo na siya? Ang ginawa niya, nakipagsabwatan siya sa mga magnanakaw. Is this something na conspiracy pa? Di ba lumabas na si Taberna? Kung ano ang nasabi ni Maharlika noon na laganap ang korupsyon sa gobyerno Marcos since day one, bigla na may magsasalita si Taberna, ganun na, yun nga talaga ang nangyayari. Ano sa tingin mo dito kay Taberna? Ba't kaya nagsalita to? Kasi di ba, may pinalabas akong audio nila na usapan nila ni Lisa na pinagkaisa nila si Vic at naging kaskatuwang siya ni Lisa na talagang ano sa tingin mo? I think kung si Taberna, totoo yung sinasabi mo ng malaganapan. So he is trying to acknowledge it, pero siguro ipipin down nila ang korupsyon kay Martin Romualdez. Kasi nga di ba nagkakagulo na rin sila sa loob. Yes. Kasi ika dyan, according sa very reliable source, Kingpin ang demand ay half of the Marcos estate para i-impeach para i-solve na itong Davao problem. Ano ibig sabihin ito? I-impeach si Sara at ipakulong si Digong sa ICC. Yeah. Half of the Marcos estate kasi na nagabawi na nila, nag-defrost na nila. Okay? Kung gusto ni Kingpin, half ang ibayad sa kanya at siyang gagawa lahat. Ano ngayon ang basa ko dito kay Taberna? Siguro, kasi diba, kung papakinggan niyo mabuti ang statement ni Taberna, sabi niya, garapal ang korupsyon sa ilalim ng pamamahala sa pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pero sabi niya, yung commission daw ng mga senador at congressman. So parang, tapos bigla niyang hinimok na si Bongbong Marcos daw dapat may gawin, otherwise tinotolerate niya. So, anong focus doon? Yung Senado at Kongreso. So baka si Tambi ang ilalaglag. Kasi siya nga, diba, siya nga ang parang pinikita nila na dahil kay Tambi, naluloka ngayon ng administration. Magkakasabot naman yung lahat. So si Kingpin, baka, nandun din siya. Nakakamkam na siya ng bonggang-bongga O di aalis na lang siya, di ba? Bahala na kayo dyan, di ba? Pero, ang pagkakamali ko ni Taberna, inumpisahan niya yung statement niya sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. So, admission, natotoo lahat ang sinabi ni Maharlika. Natin. Ikaw kasi since day one ka pa hindi ba? So yung ginagamit nila na pang-attack doon sa'yo noon, dahil sinisita mo ang korupsyon, nagsalita na rin ngayon. Nagsasalita na rin na sobrang ang garapal ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Sabi pa ni Anthony Taberna, you can quote me on this. We're quoting him. Ang problema kasi dyan, di ba, kasabot na siya ni Lisa dahil nag-fabricate nga yan ng mga address ko para mag-file ng case, di ba? So ngayon, si BBM daw ay nagpadala ng message sa mga congressman, wag daw magpo-file ng impeachment laban kay Sara. Ewan ko kung totoo yan, pero yun ang pinost ni Taberna. Ang masasabi ko lang dyan is, again, insurance policy ni BBM si Sara. I think it's already out in the open na garapal ang korupsyon sa pamahalaan ni BBM. So ngayon, bakit niya pinapapigil ang impeachment? Dahil kung mawala si Sara, anong gagawin ng Dilaw? Hunting season na ito, Marcos hunting season na ito, Ma'am Shi, ng Dilaw. Di ba? Sila pinakamalaking funding para makagawa ng regime change ang mga Dilaw. Kaya nga di ba, pinipigil Llanes, hindi, impeach yan si Sara. Hindi na gusto ni Llanes, pero si BBM at kasi sinasabi, wag impeach. Ibig sabihin, kayong mga Dilaw, mga kambing, nabudol ang mga leaders ninyo ni Bongo. Nabudol ka lahat. At saka, isa yan sa sa in-expose ko, na yan talagang gagawin ni Bangag, na kunwari, aawatin niya yung impeachment, katulad niyan by sending letters to these mga crooks dyan sa Senado at sa Congress, para magmukha siyang parang savior siya dahil sa kanya parang may utang na loob pa kayo si Sara dahil hindi niya pinupush itong mga kongresista na to para mag-file ng impeachment. Isa yan sa in-expose ko dati. Pero it doesn't make any sense, Ma'am Shi. Yes, I know, right now. Kasi lalo na, dineclare nyo na si Sara national security threat. Ba't mo papa-impeach? Kaya nga hindi na nga uubra. Kaya nga hindi na nga uubra yan. Yung kanyang pa-feeling, say na kunwari, wala silang personal na attack kay Sara. Yun yung palabas nila. Wala nang maniniwala. Yun kasi,
pag ginanyan nila yan, I'm pretty sure, kaya nga 2025 is very exciting kasi magkakaroon ng shifting of alliances. Hindi mo yung pina-impeach. I'm pretty sure that sa mga yellow may magsispill. Katulad ng kay Corona, di ba? May nag-spill ng impeachment kay Corona. Ang sanabi ng mga yon, ng mga kinasabwat nila Pinoy, binride sila para i-convict si Corona. Hindi ba may naggaganyanan? Gaganyan niya next year, yung mapapa-impeach, I'm pretty sure, no? Nakipag-alyansa naman talaga kayo sa mga yan para patutupayin si Sara. Ngayon, Sara is BBM's insurance policy. Ang problema, Ma'am Shi, si BBM, hindi niya binasa yung fine print ni Sara. Nakalagay mo, the insurance policy is null and void if the holder commits fraud. Ayaw na ni Sara mag-insurance policy dahil ginagawa lang siyang insurance policy ng BBM administration para sa kanilang korupsyon. Well, recently, nagsalita kasi yung Sara na no reconciliation at all. Sabi niya nga, haharapin niya, di ba wala naman siyang problema kung matanggal siya, uwi na lang siya ng Davao, magpakapagpahinga siya dahil nakakapagod din. 2016 nangangampanya siya, 2019 nangangampanya siya, 2022 nangangampanya siya. So parang bahala na kayo. That is now the problem of BBM, Ma'am Shi. Si Sara ay ayaw nang maging insurance policy. Ngayon, ayaw niyang pa-impeach. Si Sara mananatiling Vice President. Ngayong Vice President si Sara, hindi mo na mapipigilan yung bibig niyan. Ilalabas niya na at ilalabas ang mga gusto niyang ilabas. So ano ngayon gagawin ng Dilaw? So habang si Sara ilalabas niya yung katiwalaan ng BBM administration, yung Dilaw gusto niya ipapa-impeach, ano magmumukaya sa ordinaryong tao? Kakampi yung talaga si Bangag. Kasambutan ko sa korupsyon. Kaya si Sara, maganda yung ginawa niya, unexpected. No? Kasi tinutulak niya siya sa pader for the past 2 years. So ang ginawa ni Sara, itinulak niya silang lahat sabay-sabay. Ano ngayon ang gagawin ng Yelo? Nag-expose si Taberna na grabe ang korupsyon sa BBM administration. Yung mga nakikinig sa'yo na Dilaw at Kamping, marami rin yan, Ma'am Shi. Ano ngayon ang inyong pakiramdam na ang inyong liderato, si Sara ang gustong ipa-impeach, pero ang may kasalanan ng kagarapalang korupsyon sa gobyerno ay si BBM. Hindi ba kinakita? So hindi pa ba malinaw dito sa mga palangga natin ng mga dilawan na nagsanib-puwersa ito nga Bangag at yung mga inaasahan nilang mga dilawang leaders? Kasi we believe na itong mga supporters dito na hindi naman politiko o hindi naman inclined sa sa internet political personalities, just an ordinary citizen. Sana makikita nila yan o nakikita nila na inyong sinuportahan dati na kasama ninyo na nagmura dito sa mga Marcos Marcos kawatan, diktador, lahat, ikakampi na nila. So, ano ang pakiramdam? Patuloy na lang ba kayong tatahimik? Actually, maganda nga ang nangyari dito, SAS, sa pag-expose, pag-statement nga ni Cardinal Advincola, talagang kitang-kita yung corruption. Hindi lang tayo yung mga DDS na nagsasabi na dahil gusto natin si Sara over sa Marcos, kaya nagsasabi ka na may corruption. Eto, nagsalita na si BCP, nagsalita na si Taberna, si Rowena Guanzon, very consistent. Diba? Very consistent. Napakalino naman ang sinabi ni Taberna. Sabi niya, kung wala daw gagawin si BBM sa korupsyon na ito, ibig sabihin tolerate niya. Wait a second, 3 years nangyayari, hindi alam ni Marcos na nangyayari. Tapos sasabihin mo, kailangan may gawin siya para masabi hindi niya tinotolerate. 3 years! So ibig sabihin, 3 years niya, yung sitwasyon na ngayon na naging garapan, tinotolerate. Lalala ba yan kung hindi niya tinotolerate? Ma'am Shi, ikaw nga, napakasimpleng bagay, hindi ba? Si Taberna nagmamaang-maangan pa yan eh. The moment na pinayagan niya si Liza na mag-decide kung sinong i-appoint para mag-smuggle, alam ni Marcos Jr., doon nga sa book ni Attorney Vic, na sinasabi ni Attorney Vic doon, na gustong, hindi pa nag-o-oath, okay? Hindi pa nag-inaugurate si Bangag, ay pinupush na ni Liza na iupo si Mel Robles, iupo si Michael Ma, at ayaw nga yan aprobahan ni Attorney Vic dahil hindi qualified at dahil sa mga previous involvement sa corruption, nakiusap si Martin Romualdez na pati kay Altenco na 1 year lang to at pinupush talaga ni Liza. So malabo yan, Taberna, na sinasabi mong nakananawagan ka kay BBM na gumawa siya ng action dahil sa talagang corruption. That's yung ukada pangalan yung ukada pangalan na 100 days, hindi niya alam. Paano hindi niya alam? Kasabot din ng DOJ. Yes, parang hindi alam ni Bangag. SAS, nandoon din sa Okada. Si Marcos Jr. Gusto na ba yung video na yan? Ay, sabi ko nga, di ba si Inday, nagsalita na yung video dun sa envelope. Sabi ko nga kanina, baka naman kailangan pa mag-hire ng rolling billboard. Baka yung mga video isalansan dun sa EDSA. Hindi naman natin kita ang topak ni Sara, kung paano din natin sa studio na yan. Pero kasi, sinasabihan ko na sila, last year pa,
huwag yung gagawin niya kay Sara. Dahil pag napuno kay Sara, magtago na kayo. Last year ko pang sinasabi yan, Mars. True. Last year, napaalala, sinusulat ko, yung tigilan nyo yan, dahil pag napuno yan si Sara, magtago na kayo. Oh, ngayon na nagbili na siya, paano na? Kaya nga natataranta na sila kung paano nila ampatin. Di ba? So, no way out na. Tsaka no reconciliation. Kaya nga ngayon, hindi nila alam kung anytime, baka ilabas nga ni Sara yung mga video, yung Okada video, yung envelope video. Kaya kabang-abang. So, kaya nga nagkaaway-away na sila ngayon dyan sa loob. Maliban dyan sa punyetang assets na, sana maggurgura na lang sila, no? SAS? Ang gurgura niya, di ba sinabi nga ni Sara, na hinayaan nyo na lang sana akong magtrabaho. Mhm. Nag-gets nyo? Ayan na nga, okay na nga sa dyan eh. Aware si Sara, nagnanakaw kayo. Pero, ginawa niyo siyang punching bag. Ginawa niyo siyang pang-cover up ng pagnanakaw ninyo. Hindi niyo ba napapansin tuwing may expose laban dito sa bangag na to, si Sara ang biglang titirahin? Oh, nung Up the Philippines video, nung nilabas ko yan, anong ginawa nila? Biglang, ay, may Sara. Oh, nung inilabas ko ang liquidation by certification, si Sara na naman. Nung inilabas ko ang Duran-Duran, recently lang ito, di ba? Nag-open up sila dyan sa impeachment, sa Congress. Yan ang problema. Ginagawa niyo si Sarang punching bag. Hindi na nakatiis yung ate natin. Hindi nakatiis yung ate natin dahil bakit hindi niyo na lang siya hayaang magtrabaho? Hindi nga siya nagsasalita sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno nung nandiyan pa siya, nung nasa kabinete pa siya. Dahil gusto lang magtrabaho nung ate natin. Hindi mo siya hinayaang magtrabaho. Diba? Hinayaan na lang niya yung mga pagnanakaw niyo dyan, na nahimik na siya, hindi nga yan nakikipag-usap sa atin. Yes, Wala wala nang pag-usap sa amin. Kaya nga kami na-imbierna, hindi man na-imbierna kami kay Sara dahil ang tahimik ayaw magsalita. Kami na na-imbierna. Di ba? Ikaw na nagsasabi, oy Sara, magsalita ka na Ang dyan. Sara, kinukulit ko si Inday, di ba? Ayaw, hindi nasalita si Sara. Dahil gusto lang ni Sara, hayaan na lang siya yung trabaho. Tama ka, Sas. Alam mo kung bakit yung sa envelope na yan, di ba? Bago alam na ni Inday, talagang hinayaan na lang niya na magnakaw. Pinuno na siya eh. Siguro hindi na maalala ni Lisa, Tanas, kung ano-ano yung mga sinend niya in the past. Kasi di ba ang hilig niya sa video na yan, hindi niya na matandaan yan. Dahil kasi sabog siya lagi eh. Hindi niya alam na i-save pala ni Inday. O na, yun, nakalimutan niya na yan. Dahil bangag yan si Lisa eh. Eh ano ngayon, kaabang-abang ngayon yung envelope video na yan. Hindi niyo tinigilan. Hindi niyo siya tinigilan. Binaboy niyo. Ang sabi pa naman sa amin niya ni Vico, sa lahat na nagpapapin niyo kay Sara, huwag corruption. Iyan si Sara, mas grabe, sabi ni Vico, mas grabe daw yan sa pag-corruption ng usapan. Talaga, si Sara talaga. No talaga yan. Nakita mo naman siya, di ba? Yung na-reveal niya na during the campaign, nung nasa aeroplano sila ni Martin Romualdez, na sinasabi ni Tambaluslos na ayaw maglabas ng pera ni Bangag at ni Lisa. Di ba? Tapos ano sabi ni Sara? O lahat ng pera ko lahat ng gustong mag-donate sa akin sa campaign, iyon na yan, kunin mo na yan. At ano sabi ni Romualdez? O sige, ginawa niya, di ba? Sige, babawiin na lang natin yan at pag nanalo na tayo. So, ang expect ni Sara, babawiin through business. Yung pala, babawiin sa pera ng bayan. Saka itong si Sara, may tubong Maranaw yan. Ang mga Maranaw, pag personal honor na ang usapan. Hindi ka tatatanan yan. Hindi ka tatandaan. Personal honor yan eh. Iningatan ni Sara yan eh. Nang ano niya eh. Di pa nga nung naging mayor yan, ang ginawa niya, pinagtatanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya sa City Hall. Ayaw kasi niya yung may pakiusap. Tinanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya dyan. Kaya hindi lahat ng tao gusto sa Sara, lalo yung mga pinagtatanggal. Kasi nga talagang nawalan sila ng emerald, no? Oo. Talaga yan. Nawalan ng gatas. O sabi nga ni Digo, kung si Digong daw, papadala ng regalo, di ba? Papadala ng regalo. Yung pag-grease. Digong, sasabihin, ilik mo yan. Ganyan daw si Digong. Pero si Sara daw, may sulat pa. may sulat letter pa na according to the ganyan. Talaga. Yes. Hindi pinapalunok doon sa nagbigay. Ang pinaglalaban niya ngayon yung personal honor niya. Ang mga Maranao makikipagtegihan yan for the sake of personal honor. Ayaw nyo siyang tigilan. Tinulak-tulak nyo siya. Kayo ngayon, ang hindi nyo na malaman kung anong gagawin nyo sa kanya, ipapa-impeach nyo ba siya o hindi. Ang Dilaw, Pinatrillanes, gustong ipa-impeach. Ba't gusto nila ipa-impeach?